Nasahan natin ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan pa rin ho at pagkidlat pagkulog dito sa Bicol Region maging sa Quezon Province at Aurora. Yan po ay epekto ng easterlies. Samantala, yung mga pag-ulan na dulot ng amihan ay patuloy na mararanasan sa buong Cagayan Valley Region maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, nasahan natin na isolated light rains o pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil din po sa amihan at of course, makakaranas pa rin ng may kalamigang panahon, lalong-lalo na po sa madaling araw at gabi. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi pa ng Luzon, nasahan natin ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May chance na lamang ho ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Makakaranas rin ng mga pagulan ng Eastern Visayas dahil sa easterly. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa natitirang bahagi pa ng Visayas, asahan natin ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May chance lamang ho ng mga localized thunderstorms. Dito naman sa Caraga, Davao Region, maging dito po sa Palawan Province, kasama po pala ang Palawan Province, sa inaasahan nating magiging maulap sa araw na ito at mataas ang tsansa ng mga pagulan dahil sa intertropical convergence zone. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at kung may mga pag-ulan man po ay mga isolated lamang po o mga localized. So hindi po ito widespread o malawakang mga pagbuhos ng ulan. Pero dito sa eastern section ng Mindanao at sa Palawan Province ay inaasahan natin ang mga pag-ulan sa halos malaking parte po ng araw na ito. Yung mga pag-ulan ay mararanasan doon dahil sa intertropical convergence zone.